Itinapon na parang basurang mantsa sa marangyang mansyon sa araw ng aking anibersaryo. Habang pinagsisilbihan ng pamilyang humamak sa akin, isang malupit na paratang ang tumapos sa aking pagtitiis. Ngunit sa pagdating ng mga armadong kaaway, ang kamay ng isang hamak na mekaniko ang tanging magliligtas sa kanila. Panahon na para bumangon ang reynang binuo ng apoy at galos. Sino na ngayon ang magmamakaawa? Isang malaking pagkakamali ang pakasalan ng babaeng yan, Mark. Tingnan mo ang mga kamay niya, puno ng grasa kasing aspang ng papel de liha. Hindi siya kailanman magiging karapat-dapat sa pangalan nating mga Valderrama. Hanggang kailan mo babalak tiisin ang amoy ng langis at dumi sa loob ng bahay na ito? Napatigil ako sa gitna ng kusina habang hawak ang sandok. Ang boses na yon ni Doña Imelda ay parang matalim na kutsilyong humiwa sa katahimikan ng hapon. Kasunod nito ang isang mahabang buntong hininga na alam kong galing sa asawa kong si Mark. Walang pagtutol, walang pagtatanggol. Ang tanging narinig ko lang ay ang malamig na katahimikan na mas masakit pa kaysa sa anumang malupit na salita. Dahan-dahan kong ibinaling ang paningin sa malaking kaldero ng sinigang na hipon na kanina ko pa maingat na niluluto. Ito ang paboritong ulam ni Mark. Gumising ako ng maaga para pumunta sa palengke. Pinili ang pinakamalalaki at pinakasariwang hipon gamit ang sarili kong maliit na ipon mula sa pagtatrabaho sa talyer. Ngayong araw ang aming ikatlong anibersaryo. Akala ko, sapat na ang 3 taon ng pagsisilbi, ng pagyukod, at ng paglunok ng lahat ng pang-iinsulto para matanggap nila ako. Pero habang umaakyat ang usok mula sa mainit na sabaw, tila naging malinaw sa akin ang lahat. Ang bango ng sampalok at sariwang gulay ay naging mapait sa aking pangamoy. Kasing pait ng katotohanang hinding-hindi ako magiging sapat sa paningin nila. Nabitawan ko ang sandok sa marmol na counter. Ang tunog nito ay umalingaw-ngaw sa malawak na kusina. Isang tuyot na kalansing na tila hudyat ng aking pagkagising mula sa isang mahabang panaginip. Naramdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan at ang unti-unting panginginig ng aking mga daliri. Tiningnan ko ang aking mga kamay, ang mga kamay na ginamit ko para kumpunihin ang mga sasakyan ng pamilyang ito para makatipid sila sa gastos, ang mga kamay na naglaba ng kanilang mga mamahaling damit, at ang mga kamay na humaplos sa mukha ni Mark tuwing gabi habang nangangako siya ng pag-ibig. Ngayon, ayon sa kanyang ina, ang mga kamay na ito ay dumi lamang na dapat nang burahin. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng kusina at iniluluwa nito si Doña Imelda. Suot ang kanyang mamahaling seda na tila nandidiri kahit sa hangin na aking hininga. Sumunod sa kanya si Mark na hindi man lang makatingin ng diretso sa aking mga mata. Ang asawang pinag-alayan ko ng lahat, ang lalaking pinili kong mahalin, sa kabila ng lahat ng hirap, ay nakatayo roon na tila isang estranghero. Narinig mo naman siguro kami, Sarah. Simula ni Doña Imelda habang itinaas ang kanyang kilay. Huwag na tayong maglokohan. Ang anibersaryong ito, ang huling araw mo sa mansyong ito. Isang kahihiyan para sa aming pamilya na ang asawa ng tagapagmana ng Valderrama Transport ay isang hamak na mekanikong amoy talyer. Humarap ako sa kanya. Pilit na pinatatag ang aking nanlalambot na mga tuhod. Ang puso ko ay parang isang basong kristal na unti-unting nagkakalamatan. Umaasa pa rin ako na magsalita si Mark. Umaasa ako na sasabihin niyang, "Tama na ma, mahal ko si Sarah." Pero nanatili siyang piping saksi. Ang tanging narinig ko ay ang lakas ng kabog ng aking dibdib at ang malakas na buhos ng ulan sa labas na tila nakikiramay sa aking pagkadurog. Lalapit sana ako kay Mark nang biglang itinaas ni Doña Imelda ang kanyang kamay at isang mabilis na sampal ang dumapo sa aking pisngi. Hindi ito ganoon kasing sakit kung ikukumpara sa mga galos na nakuha ko sa pakikipaglaban sa buhay, pero ang hapdi nito ay bumaon hanggang sa aking kaluluwa. Ang aking mukha ay napalingon at kasabay nito ang pagtulo ng isang mainit na luha na hindi ko na napigilan.
Huwag mo kaming titingnan ng ganyan, Sarah. Isang malaking pagkakamali na pinatuloy ka namin dito. Dagdag pa ng matanda. Inilabas niya ang isang puting sobre mula sa kanyang bag at marahas na ibinalibag ito sa ibabaw ng hapagkainan. Eksakto sa tabi ng ulam na buong pagmamahal kong inihanda. Pirmahan mo yan. Ang divorce papers na yan ang magpapalaya sa anak ko mula sa isang pabigat na tulad mo. Nanatili akong nakatayo. Ang aking pisngi ay nag-iinit pa rin mula sa sampal, habang ang aking paningin ay nakatuon sa sobrang nababasa na ngayon ng tilamsik ng sabaw. Ganito na lang ba talaga? Pagkatapos ng 3 taon ng pagpapakumbaba, pagkatapos ng lahat ng sakripisyong ginawa ko para sa lalaking ito, ang halaga ko lang ba ay isang pirasong papel na puno ng puot? Sa gitna ng aking pagkawasak, isang alaala ang biglang sumagi sa aking isipan. Ang imahe ng isang babaeng nakasuot ng uniforme, may hawak na sandata, at hindi natatakot sa kahit anong bagyo. Ang babaeng iyon ay matagal ko nang ibinaon para maging isang mabuting asawa. Pero habang tinitingnan ko ang malamig na mukha ni Mark at ang mapang-aping na ngiti ng kanyang ina, naramdaman ko ang muling pagpintig ng isang bahagi ng aking pagkatao na akala ko ay patay na. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya, bakit ako pa ang naiwan sa ulan? Dahan-dahan kong inabot ang sobre, hindi para pirmahan, kundi para maramdaman ang bigat ng katapusan. Sa bawat patak ng ulan sa bubong, tila may isang bahagi ng aking puso na nagiging bato. Tiningnan ko si Mark sa huling pagkakataon, naghihintay ng kahit isang bakas ng pagsisisi, pero ang tanging nakita ko ay ang isang lalaking duwag na nakatago sa likod ng saya ng kanyang ina. Mark, ito na ba talaga ang gusto mo? Mahinang tanong ko. Ang boses ko ay bahagyang nangangatog sa gitna ng namumuong bara sa aking lalamunan. Nanatili siyang nakatungo. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mamahaling sapatos na tila ba mas mahalaga pa kaysa sa aming pagsasama. Sarah, baka ito na nga ang best para sa atin. Sagot niya sa wakas, pero ang kanyang boses ay walang buhay, parang isang script na matagal nang isinulat ng kanyang ina. Hindi ka na masaya rito, at si Mama, hindi rin siya titigil hanggat hindi nangyayari ito. Ayaw ko nang makitang nag-aaway kayo araw-araw. Isang mapait na ngiti ang kumawala sa aking mga labi. Nag-aaway? Kailan ba ako lumaban? Sa loob ng 3 taon, naging anino lang ako sa bahay na ito. Tinanggap ko ang lahat ng bulyaw, ang lahat ng paratang, at ang lahat ng pagtrato na parang isa lamang akong basahan. Ginawa ko ang lahat para maging karapat-dapat sa kanila. Pero sa huli, ang katahimikan pa rin ni Mark ang pinakamatinding traidor. Best para sa atin? O best para sa'yo dahil masyado kang duwag na ipaglaban ang babaeng pinangakuan mo sa harap ng altar? Ang aking tinig ay hindi na nangangatog. Ito ay naging malamig at matalim. Isang tono na matagal ko nang ibinaon kasama ng aking lumang uniforme. Hindi nakasagot si Mark. Sa halip, si Doña Imelda ang muling humalakhak ng mapang-api. Lumapit siya sa kalan at tiningnan ang kaldero ng sinigang na niluto ko. Kinuha niya ang sandok at dahan-dahang itinaas ito. Pagkatapos ay muling ibinuhos ang sabaw sa loob ng kaldero na tila ba nandidiri siya sa amoy nito. Ang luto ng isang dukha ay laging lasang kahirapan. Sarah, huwag mo nang hintayin na ipakaladkad kita sa labas ng mga guard. Kunin mo ang mga gamit mo at lumayas ka na. Ngayon din, dahan-dahan kong kinuha ang sobre sa ibabaw ng lamesa. Naramdaman ko ang diin ng aking mga kuko sa papel. Sa bawat segundo ng katahimikan sa loob ng kusinang yon, ang sakit ay unti-unting napapalitan ng isang kakaibang pakiramdam. Isang paglaya. Tiningnan ko ang aking mga kamay sa huling pagkakataon. May mga mantsa pa rin ito ng grasa mula sa pag-aayos ko ng generator ng mansyon kaninang umaga para lamang hindi sila mainitan sakaling mawalan ng kuryente dahil sa bagyo. Ang mga kamay na ito na binuo ng disiplina at sakripisyo
ay hindi para sa mga taong hindi marunong rumespeto sa dangal ng paggawa. Tumalikod ako ng walang imik. Hindi ko na kailangang magmakaawa. Hindi ko na kailangang ipaliwanag ang aking halaga sa mga taong bulag sa katotohanan. Habang naglalakad ako palayo sa kusina, narinig ko ang huling salita ni Doña Imelda na tila isang sumpa sa aking likuran. Mabubulok ka sa kalsada, Sarah. Wala kang pupuntahan kundi ang putikan. Kung saan kita nakuha. Umakyat ako sa aming silid. Ang silid na dati ay puno ng mga pangarap, pero ngayon ay tila isang malamig na selda na lamang. Kinuha ko ang aking lumang backpack, ang tanging gamit na dinala ko nung pumasok ako sa buhay ni Mark. Hindi ko ginalaw ang mga alahas, ang mga mamahaling damit, o ang anumang bagay na binili ng pera ng mga Valderrama. Gusto kong lumabas sa bahay na ito na bitbit ang tanging bagay na hindi nila kailanman maaagaw sa akin. Ang aking tunay na pagkatao. Sa kailaliman ng aking bag, naramdaman ng aking mga daliri ang isang maliit at matigas na bagay, isang dog tag, isang alaala ng mga gabi sa kagubatan, ng mga putok ng baril, at ng mga kasamahang ibinuwis ang buhay para sa bayan. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa aking dibdib. Ang babaeng naging asawa ni Mark Valderrama ay patay na, at ang babaeng papalit sa kanya ay hindi na muling yuyuko sa sinuman. Bit-bit ang aking bag, bumaba ako ng hagdan. Nakatayo pa rin sila sa sala, tila naghihintay na makita ang aking huling pagluha. Pero hindi nila nakuha ang kasiyahang iyon. Dire-diretso akong naglakad patungo sa malaking pinto ng mansyon. Ang bawat hakbang ko ay mabigat. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa paninindigan. Binuksan ko ang pinto at sinalubong ako ng marahas na hangin at ulan. Ang langit ay madilim, parang isang malaking kumot ng kawalan ng pag-asa. Pero para sa akin, ang bawat patak ng ulan ay tila naglilinis sa dumi ng 3 taon kong pagtitiis. Huminto ako sa tapat ng gate at lumingon sa huling pagkakataon. Nakita ko si Mark na nakatayo sa bintana, nakatingin sa akin mula sa malayo, pero hindi niya binuksan ang bintana para tawagin ako. Ganito na lang ba talaga? Pagkatapos ng lahat ng sakripisyong ibinigay ko, ang tanging kapalit ay ang malamig na ulan sa gitna ng gabi? Isang itim na sasakyan ang biglang huminto sa tapat ng mansyon, pero hindi ito ang sundo ng pamilya Valderrama. Mula sa loob ng sasakyan, nakita ko ang ilang mga anino ng mga lalaking may hawak na armas. Hindi sila mga bodyguard. Ang paraan ng kanilang paggalaw, ang bilis ng kanilang pagbaba, pamilyar sa akin ang lahat ng ito. Ito ang galaw ng mga taong handang pumatay. Sa loob ng mansyon, narinig ko ang isang malakas na sigaw ng takot mula kay Doña Imelda. Ang gate ay marahas na pinuwersa at ang katahimikan ng gabi ay nabasag ng tunog ng pagkawasak. Ang mga taong kakasipa lang sa akin, palabas ay nasa loob na ngayon ng isang panganib na hindi nila kayang labanan. Napatitig ako sa aking mga kamay na basang-basa ng ulan. Sa loob ng 3 taon, ipinangako ko sa aking sarili na hindi ko na muling gagamitin ang mga kamay na ito para sa karahasan. Pero habang naririnig ko ang isa pang sigaw ni Mark, isang malamig na desisyon ang nabuo sa aking isipan. Hindi ko sila ililigtas dahil mahal ko sila. Ililigtas ko sila dahil iyon ang huling utang ko sa aking sarili bago ko tuluyang talikuran ang pangalang Valderrama. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya, bakit ako pa ang naiwan sa ulan? O baka naman, ang ulan na ito ang siyang magbabalik sa akin sa tunay kong lakas? Ang bawat patak ng ulan sa aking mukha ay parang mga maliliit na karayom na tumutusok sa aking balat. Pilit na ginigising ang bahagi ng aking pagkatao na 3 taon ko ring pinatulog. Nakatayo ako sa gitna ng kalsada. Basang-basa ang suot kong lumang t-shirt at maong, habang sa aking likuran ay ang marangyang mansyon na tila isang gintong hawla na kakahulog pa lamang sa isang madilim na bangungot. Mula sa aking kinatatayuan, nakikita ko ang mga anino ng 5 lalaki na mabilis na kumikilos sa loob ng bakuran. Ang kanilang mga galaw
ay hindi gawa ng mga karaniwang magnanakaw. Ang bawat hakbang ay may kalkulasyon, ang bawat posisyon ay may layunin. Ang paraan ng paghawak nila sa kanilang mga armas ay nagpapaalala sa akin ng mga gabing puyat. Kami sa kakahuyan ng Jolo, naghihintay ng tamang sandali para sumalakay. Isang pamilyar na amoy ng panganib ang humalo sa bango ng basang lupa. Diyos ko, Mark, ang mga guard! Nasaan ang mga guard? Ang sigaw ni Doña Imelda ay umaling-awngaw hanggang sa labas, basag at puno ng desperasyon. Sumunod ang tunog ng pagkabasag ng malaking bintana sa sala. Isang matalim na ingay ng pagkakadurog ng bubog na tila humiwa sa katahimikan ng gabi. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Hindi ito ang tibok ng takot, kundi ang adrenaline na matagal ko nang hindi naramdaman mula nang bitawan ko ang aking ranggo bilang tinyente ng Scout Rangers. Tumingin ako sa madilim na kalsada na nasa harap ko. Pwede akong maglakad palayo. Pwede kong iwanan ang pamilyang ito na tumuring sa akin na parang basahan. Pagkatapos ng sampal at pangiinsultong natanggap ko kanina, wala silang karapatan sa anumang tulong mula sa akin. Isang hakbang, Sarah, isang hakbang lang, at malaya ka na sa impyernong ito. Pero sa bawat paghinga ko, tila humahapdi ang mga pilat sa aking likuran, ang mga galos na nakuha ko sa pagsagip sa aking mga kasamahan noon. Ang mga peklat na ito, ang dahilan kung bakit lagi akong nakasuot ng dekoler at mahabang manggas, kahit sa gitna ng init ng tanghali. Para sa pamilya Valderrama, ang pagtatago ko ng aking katawan ay tanda ng pagiging baduy o may itinatagong dumi. Hindi nila alam na ang bawat lamat sa aking balat ay isang kwento ng katapangan. Muling umalingaw-ngaw ang boses ni Mark. Sumisigaw ng tulong, ngunit agad itong naputol ng isang marahas na tunog ng pagkakalabog, na tila may isang mabigat na bagay na itinumba sa sahig. Isang imahe ang pumasok sa isip ko, si Mark, na nakaluhod at nanginginig, habang ang kanyang ina ay nakakapit sa kanyang braso. Galit ako sa kanila, oo. Masakit ang ginawa nila sa akin. Pero ang pagiging isang sundalo ay hindi natatapos sa paghuhubad ng uniforme. Ang panunumpa kong protektahan ng buhay ay nakaukit na sa aking mga buto. Dahan-dahan kong ibinaba ang aking backpack sa gilid ng isang malaking puno ng narra. Inalis ko ang aking basa at mabigat na jacket. Inilantad ang aking mga braso na bagaman mukhang payat ay puno ng siksik na masel. Kinapa ko ang aking buhok at muli itong itinali ng mahigpit, tila isang ritual ng paghahanda para sa pakikipagdigma. Patawad, Panginoon, bulong ko sa hangin, habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos. Sabi ko, hindi ko na ito gagawin muli. Pero hindi ko kayang talikuran ang mga taong walang laban, kahit pa sila ang sumira sa puso ko. Hindi ako dumaan sa main gate. Alam kong may nakaabang doon. Sa halip, tinungo ko ang gilid ng pader kung saan ang mga sanga ng puno ng mangga ay nakalaylay. Sa isang maliksing talon at pagkapit, tila lumipad ang aking katawan paitaas. Ang bigat ng aking nararamdamang sakit ay napalitan ng isang malamig at matalas na pokus. Ang bawat pandama ko ay naging sensitibo. Ang bawat kaluskos ng dahon, ang bawat patak ng tubig, ang bawat mahinang bulungan sa loob ng mansyon. Nakarating ako sa balkonahe ng ikalawang palapag. Mula rito, dahan-dahan akong sumilip sa loob. Nakita ko sila sa gitna ng sala. Si Mark ay nakadapa sa sahig. May bakas ng dugo sa kanyang labi. Si Doña Imelda naman ay nakaupo sa sofa. Maputla at naniningkit ang mga mata sa takot, habang ang isang lalaking nakamaskara ay itinututok ang baril sa kanyang mukha. Nasaan ang susi ng vault, matanda? Huwag mo kaming paglaruan. Alam naming nandito ang mga dokumento ng kumpanya at ang mga alahas ninyo, sabi ng lalaking tila leader ng grupo. Ang kanyang boses ay may halong pamilyar na tono, isang bagay na nagpakunot ng aking noo. Sa gilid nakita ko si Bianca,
Ang babaeng nais ipalit ni Doña Imelda sa akin. Nakatayo siya sa isang sulok, hindi nakagapos, at ang kanyang muka ay walang bakas ng matinding takot. Sa halip, may isang maliit at mapanuring ngiti sa kanyang mga labi habang nakatingin sa nagmamakaawang si Mark. Isang malamig na hinala ang pumasok sa aking isipan. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa pamilyang ito, tila ang pinakamalaking ahas ay nasa loob na pala ng kanilang tahanan bago pa man dumating ang mga armadong lalaki. Dahan-dahan kong inilabas ang maliit na pocket knife na palagi kong itinatago sa aking bulsa, ang tanging kagamitang mekaniko na magsisilbi ngayong sandata. Ang aking kamay ay hindi na nanginginig. Ang aking mga mata ay hindi na lumuluha. Sa gabing ito, ang maruming mekaniko ay wala na. Ang tinyente ay nagbabalik. Pero bago ako kumilos, isang tanong ang gumambala sa akin. Bakit tila kilala ng leader ng mga bandido ang bawat sulok ng mansyong ito? At sino ang nagbigay sa kanila ng signal na wala ng mga guard sa paligid? Huwag kang mainip, Mark. Matatapos din ang lahat ng ito kung ibibigay niyo na ang hinihingi namin. Masyado kasing matigas ang ulo ng nanay mo. Ayaw pang bitawan ang mga papel na magpapasalba sa inyo. Ang boses na yon ay hindi galing sa sinumang magnanakaw. Iyon ay boses ni Bianca. Ang babaeng kanina lang ay tila isang anghel sa paningin ni Doña Imelda. Ang babaeng ipinagmamalaki nilang karapat-dapat sa kanilang pamilya dahil sa yaman at ganda nito. Ngunit ngayon, habang nakatayo siya sa gitna ng sala, wala na ang balat kayo ng pagiging mahinhin. Ang kanyang muka ay puno ng pagkaganid at ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay tila lason na dahan-dahang pumapatay sa natitirang tiwala ni Mark. Nakaluhod si Mark sa paanan ng sofa. Ang kanyang muka ay puno ng kalituhan at hilakbot. Bianca, anong ibig sabihin nito? Bakit mo ito ginagawa? Akala ko ba mahal mo ako? Isang matunog na halakhak ang itinugon ni Bianca. Isang tunog na mas masakit pa kaysa sa sampal na natanggap ko kanina. Mahal? Mark, huwag kang maging bata. Ang kailangan ko ay ang kontrol sa Valderrama Transport. At sa tulong ng mga kaibigan ko, makukuha ko yon ng walang kahirap-hirap. Masyado kayong naging kampante dahil akala nyo ay wala akong kayang gawin. Mula sa aking pinagtataguan sa madilim na pasilyo ng ikalawang palapag, naramdaman ko ang isang matinding kirot sa aking dibdib. Hindi dahil mahal ko pa si Mark, kundi dahil sa matinding kawalang katarungan. Ang babaeng itinuring nilang Reyna ay ang siya palang maglulubog sa kanila sa hukay, habang ako, ang maruming mekaniko, na itinapon nila sa ulan, ang tanging nakakakita sa kanilang nalalapit na pagbagsak. Hinawakan ko ng mahigpit ang aking pocket knife. Ang malamig na bakal nito ay tila nagbibigay sa akin ng lakas. Tiningnan ko ang aking mga kamay. Basang-basa, may mga bakas pa rin ng dumi ng makina. At nanginginig hindi sa takot, kundi sa nag-aalab na galit. Sa bawat segundo ng kanilang pagdurusa, tila naririnig ko ang boses ni Doña Imelda na tinatawag akong basura. Ngayon, ang basurang yon ang tanging pag-asa nila. Napakawalang hiya mo, Bianca. Sigaw ni Doña Imelda, bagaman ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Pinatira ka namin dito, itinuring ka naming anak. Ganito ba ang igaganti mo? Itinuring na anak o itinuring na kasangkapan para maalis ang basura sa buhay nyo? Sagot ni Bianca habang dahan-dahang lumalapit sa matanda. Huwag kang magmalinis, Imelda. Pareho lang tayong mapangapi. Ang kaibahan lang, ako ang mananalo ngayong gabi. Naglakad ang leader ng mga bandido patungo sa direksyon ni Bianca at inabutan ito ng isang pirasong papel. Sa isang sulyap, alam ko na kung ano iyon, ang deed of assignment para sa mga ari-arian ng mga Valderrama. Isang malaking kukuklak sa sala ang tumunog, hudyat ng 10:00 ng gabi. At ang bawat detalyeng iyon ay tila nagpapatagal sa bawat sandali ng aking paghihintay. Kailangan kong kumilos.
Ngunit bago yon, isang masakit na realisasyon ang bumagsak sa akin. Ang lahat ng ito ay isang patibong na matagal nang inihanda. Ang pagpapaalis sa akin, ang pagkawala ng mga guard, ang pagdating ng mga armadong lalaki. Lahat ay bahagi ng isang madilim na plano ni Bianca. Dahan-dahan akong gumapang patungo sa main switch ng kuryente na nasa dulo ng pasilyo. Ang aking bawat paghinga ay kontrolado. Ang bawat galaw ay walang tunog. Parang isang aninong hindi nakikita sa gitna ng kadiliman. Naalala ko ang itinuro sa amin sa military training. Gamitin ang kalakasan ng kaaway laban sa kanila. At ang kalakasan nila ngayon ay ang kanilang pagiging kampante. Nang marating ko ang switchbox, naramdaman ko ang init ng kuryente sa loob nito. Isang simpleng galaw lang at malulubog ang buong mansyon sa kadiliman. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko. Patawad, Mark. Patawad, Doña Imelda. Bulong ko sa aking sarili. Ito ang huling beses na gagamitin ko ang aking mga kamay para sa inyo. Hindi dahil karapat-dapat kayo, kundi dahil kailangang matapos ang kasamaang ito. Sa isang mabilis na paghila, nawala ang lahat ng ilaw. Ang mansyon ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan at pusikit na kadiliman. Narinig ko ang mga sigaw ng gulat mula sa ibaba, ang tunog ng mga baril na kinakasa, at ang boses ni Bianca na puno ng pagkapraning. Anong nangyari? Sino ang nagpatay ng ilaw? Ayusin niyo ito ngayon din. Sa gitna ng kaguluhan, isang maliit na bagay ang nakita ko sa sahig. Isang litrato naming dalawa ni Mark na kinuha noong unang taon ng aming kasal. Nakatapak dito ang isa sa mga bandido. Nadumihan ang aming mga ngiting noon ay tila totoo. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang Sarah na nasa litratong yon ay wala na. Ang natitira na lang ay ang mandirigmang handang maningil. Ngunit sa gitna ng dilim, naramdaman ko ang isang malamig na dulo ng baril na idiniin sa aking likuran. Huwag kang gagalaw, Sarah. Alam kong babalik ka. Masyado kang bayani para hayaan silang mamatay. Ang bulong ng isang boses na hindi ko inaasahan. Isang boses na kilalang kilala ko. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa pamilyang ito, bakit tila ang pinakamalakas na hampas ng hangin ay galing sa taong akala ko ay kaisa ko sa lahat? Kahit kailan, Sarah, hindi ka talaga natuto. Ang kabaitan mo, ang magiging hukay mo. Ang boses na yon ay parang isang malamig na haplos ng kamatayan sa aking pandinig. Hindi ako maaring magkamali. Iyon ay ang boses ni Mang Nestor, ang matandang driver at katiwala ng mga Valderrama na itinuring ko ng parang tunay na ama sa loob ng 3 taon. Siya ang tanging taong ngumingiti sa akin tuwing pinapagalitan ako ni Doña Imelda. Siya ang taong madalas kong ipagluto ng baon dahil alam kong wala na siyang pamilyang inuuwian. Naramdaman ko ang dulo ng baril na bumaon palalo sa aking likuran, eksakto sa gitna ng aking mga payat na balikat. Sa gitna ng pusikit na kadiliman ng pasilyo, mas naging matalas ang aking pakiramdam. Naririnig ko ang mahina at mabilis niyang paghinga. Ang amoy ng tabako na palaging nakadikit sa kanyang uniforme at ang bahagyang panginginig ng kanyang mga kamay. Isang mapait na alaala ang biglang sumagi sa aking isipan. Noong nakaraang linggo lang, inayos ko ng libre ang sasakyan ni Mang Nestor. Hindi ako natulog ng buong gabi para lang masiguro na ligtas siyang makakabiyahe pa uwi sa kanyang probinsya para bisitahin ang may sakit niyang anak. Salamat, Sarah. Napakabuti mong bata. Ang sabi niya noon habang maluha-luha ang mga mata. Ngayon, ang pasasalamat na yon ay nauwi sa malamig na bakal ng isang kalibre 45. Pati ba naman kayo, Mang Nestor? Mahina kong tanong. Ang boses ko ay walang galit. Tanging isang malalim na pagod at panghihinayang ang naroon. Binenta niyo rin ba ang dangal niyo kay Bianca para sa ilang pirasong pilak? Kailangan ko ng pera, Sarah. Mamamatay ang anak ko kung hindi ako susunod sa kanila. Sagot niya
at narinig ko ang pait sa kanyang boses. Huwag kang malikot. Pababa tayo. Gusto ka nilang makita. Habang dahan-dahan kaming bumababa sa madilim na hagdan, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang paminsan-minsang kidlat na tumatama sa labas ng malalaking bintana. Sa bawat liwanag ng langit, tila nakikita ko ang anino ng aking sarili. Isang babaeng paulit-ulit na tinatraydor ng mga taong pinag-alayan niya ng malasakit. Sa ibaba, narinig ko ang hikbi ni Doña Imelda na hinaluan ng malakas na pag-iyak ni Mark. Ang boses ni Bianca ay muling umalingaw-ngaw, puno ng tagumpay at panuunokso. Sabi ko na nga ba, hindi mo matitiis na hindi maging bida. Sarah, masyado kang predictable. Nang makarating kami sa sala, muling nagliwanag ang paligid dahil sa mga flashlight na hawak ng mga bandido. Nakita ko si Mark na nakagapos na sa upuan. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng luha at dugo. Nang makita niya ako, tila nagkaroon ng kaunting pag-asa sa kanyang mga mata. Isang pag-asa na muli kong naramdaman na hindi ko na obligasyong punan. Sarah, iligtas mo kami. Alam kong kaya mo sila. Please, Sarah. Ang pagmamakaawa ni Mark, ang lalaking kanina lang ay hinayaan akong palayasin sa ulan, ay ngayon ay tumatawag sa aking pangalan na parang ako ang kanyang huling tagapagligtas. Tumingin ako kay Doña Imelda. Kahit sa gitna ng panganib, may bakas pa rin ng puot sa kanyang mga mata nang magtama ang aming paningin. Ikaw ang may gawa nito, hindi ba? Nakipagsabwatan ka sa kanila para gantihan kami. Ang asik ng matanda, kahit na nanginginig ang kanyang buong katawan. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang kawalang hiyaan ng pamilyang ito ay tila walang hangganan. Kahit nasa bingit na sila ng kamatayan, ang pagiging mapangapi pa rin ang nanaig. Tingnan niyo ang paligid niyo, Doña Imelda. Ang malamig kong sagot habang dahan-dahang itinataas ang aking mga kamay sa utos ni Mang Nestor. Ang babaeng gusto niyong maging manugang ang may-ari ng gabing ito. Ang driver na pinagkatiwalaan niyo ang may hawak ng baril sa likod ko at ang basurang itinapon niyo. Siya lang ang tanging nakatayo rito na may kakayahang baguhin ang tadhana niyo. Pero bakit ko gagawin yon? Tumawa ng malakas si Bianca habang lumalapit sa akin. Hinawakan niya ang aking baba at pilit na itiningala ang aking mukha. Masyado kang matapang para sa isang taong malapit ng mamatay, Sarah. O baka naman, hindi mo pa nararamdaman ang tunay na takot? Sa isang mabilis na galaw, kinuha ni Bianca ang isang bote ng mamahaling wine sa lamesa at dahan-dahang ibinuhos ang laman nito sa aking ulo. Ang malamig at malagkit na likido ay dumaloy sa aking mukha, humahalo sa ulan at pawis. Naramdaman ko ang pangiinsulto sa bawat patak, ang tila pagyurak sa huling natitirang dignidad na meron ako bilang tao. Iyan ang nararapat sa iyo, isang basahan na nagmamarunong. Ang bulong ni Bianca sa aking tenga. Ngunit sa halip na umiyak o magmakaawa, naramdaman ko ang isang kakaibang katahimikan sa loob ng aking dibdib. Ang bawat patak ng alak ay tila naging gasolina na nagpaalab sa apoy na matagal ko nang kinikimkim. Ang scout ranger na si Sarah ay hindi natatakot sa alak, sa baril, o sa traidor. Tapos na ba ang palabas mo, Bianca? Tanong ko. Ang aking tinig ay kasing tigas ng semento. Dahil kung tapos na, sisimulan ko na ang sa akin. Bago pa makasagot si Bianca, isang malakas na kulog ang yumanig sa buong mansyon. Sa sandaling iyon, ang hawak ni Mang Nestor sa kanyang baril ay bahagyang lumuwag dahil sa gulat. Iyon ang pagkakataong hinihintay ko. Sa loob ng isang segundo, tila bumagal ang takbo ng mundo. Naramdaman ko ang bawat hibla ng aking masel na naghanda para sa isang pagsabog ng lakas. Ang tanging tanong na lang ay kung sapat ba ang aking natitirang lakas para suungin ang bagyong ito ng mag-isa. Liit-liit na mga piraso ng bubog ang kumalat sa sahig nang sipain ko ang lamesa patungo sa dalawang bandido. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang boses ang narinig ko
mula sa labas. Isang boses na nagpatigil sa tibok ng aking puso. Sugod, walang ititira. Hindi ito ang boses ng pulis at hindi rin ito ang boses ng mga tauhan ni Bianca. May pangatlong grupo na dumating at sa pagkakataong ito, tila wala na talagang ligtas. Patay ng lahat ng saksi. Walang ititira kahit isa. Ang boses na yon ay hindi nagmumula sa isang hamak na magnanakaw o isang babaeng naghahangad ng yaman. Iyon ay boses ng isang taong sanay sa digmaan. Sa bawat salitang binitawan niya, tila nagkaroon ng yelo sa loob ng mansyon. Ang mga tauhan ni Bianca na kanina lang ay nagmamayabang ay biglang binalot ng takot. Ang mga flashlight na hawak nila ay nagsimulang manginig at sa bawat kislap ng liwanag, nakita ko ang pagdating ng mga anino. Mga lalaking nakasuot ng full tactical gear, mga professional na pumatay na tila lumabas mula sa kailaliman ng lupa. Ang unang putok ng baril ay hindi nagmula sa loob, kundi sa labas, na sinundan ng tunog, ng pagkabasag, ng pangunahing pinto. Ang malakas na puwersa ng pagsabog ng kandado ay yumanig sa sahig na kinatatayuan ko. Nakita ko kung paano binitawan ni Mang Nestor ang kanyang baril dahil sa tinding gulat. Ang lalaking kanina lang ay nagtataksil sa akin ay ngayon ay nakaluhod na sa sahig, nanginginig at umiiyak na parang bata. Bianca, anong nangyayari? Sabi mo ay kontrolado mo ang lahat. Ang hysterical na sigaw ni Doña Imelda mula sa ilalim ng lamesa. Ang matapang na matanda ay tila lumiit. Ang kanyang mamahaling alahas ay wala nang silbi sa harap ng tunay na kamatayan. Ngunit si Bianca ay wala ring maisagot. Ang kanyang mukha na kanina ay punong-puno ng tagumpay ay ngayon ay kasing puti na ng papel. Hindi ko sila tauhan. Hindi ko alam kung sino sila. Ang nauutal niyang sagot habang pilit na nagtatago sa likod ng isa sa kanyang mga tauhan. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ko ang muling pagpintig ng aking mga ugat. Ito ang mundong kinalakihan ko. Ang mundong puno ng usok, pulbura, at mabilis na desisyon. Sa isang iglap, tila naglaho ang sakit ng sampal ni Doña Imelda, ang pait ng kataksilan ni Mark, at ang lason ng alak na ibinuhos sa aking ulo. Ang tanging natira ay ang malamig na luhika ng isang scout ranger. Mabilis akong gumapang patungo sa kinaroroonan ni Mang Nestor. Hindi niya napansin ang aking paglapit dahil sa tindi ng kanyang takot. Sa isang mabilis na galaw, kinuha ko ang baril na binitawan niya. Ang bigat ng bakal sa aking palad ay tila isang matagal ng kaibigan na nagbabalik. Mang Nestor, dapa, huwag kang titingala kung gusto mo pang makita ang anak mo. Ang mahigpit kong bulong. Narinig ko ang sunod-sunod na tunog ng mga kagamitang bumabagsak at ang sigaw ng mga tauhan ni Bianca na isa-isang tinatamaan ng mga bagong dating. Ang gabi ng Bagyo ay naging isang gabi ng paglilinis, ngunit alam ko ang totoo. Ang grupong ito ay hindi napunta rito para sa mga alahas. Narito sila para sa isang bagay na mas mahalaga. Isang sikretong itinatago ng pamilya Valderrama sa loob ng kanilang vault na kahit si Bianca ay hindi lubos na nauunawaan. Sarah, tulungan mo ako. Ang sigaw ni Mark. Nakita ko siyang pilit na kumakawala sa kanyang mga gapos habang ang isang bala ay tumama sa vase na nasa tabi ng kanyang ulo. Ang tubig at mga talulot ng bulaklak ay tumilamsik sa kanyang mukha. Humahalo sa kanyang mga luha ng pagsisisi. Tiningnan ko siya sa gitna ng usok. Sa pagkakataong ito, wala akong naramdamang pag-ibig. Wala rin akong naramdamang galit. Ang tanging naroon ay ang tungkulin. Huwag kang malikot, Mark. Manatili kang nakadapa. Sigawi ko habang mabilis na tumatakbo patungo sa kinaroroonan nila. Sa gitna ng aking pagtakbo, isang anino ang humarang sa aking daan. Isang lalaking may hawak na assault rifle. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin sa likod ng kanyang maskara. Alam kong sa loob ng isang segundo, hihilahin niya ang gatilyo. Ngunit ang Teniente Sara ay hindi basta-basta susuko. Gamit ang aking momentum,
Dumausdos ako sa madulas na sahig na nababasa ng ulan at alak. Itinutok ko ang hawak kong baril at sa isang mabilis na pagpindot, naramdaman ko ang recoil na tumama sa aking balikat. Ang lalaki ay natumba. Ang kanyang baril ay tumilapon palayo. Hindi ko na hinintay na makabangon siya. Narating ko ang kinaroroonan ni Doña Imelda at Mark. Hinawakan ko ang matanda sa kanyang braso at pilit na hinila patungo sa kusina, ang tanging lugar na may matitibay na pader at madaling depensahan. Sumunod kayo sa akin kung gusto ninyong mabuhay. Ang utos ko na walang puwang para sa pagtutol. Si Doña Imelda, na dati ay hindi man lang ako matingnan ng diretso, ay ngayon ay nakakapit ng mahigpit sa aking braso, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa aking balat. Sarah, patawarin mo ako. Iligtas mo kami. Ang bulong niya, ang kanyang boses ay tila isang maliit na batang nawawala. Nang makarating kami sa kusina, mabilis kong itinulak ang malaking refrigerator para harangan ang pinto. Hinarap ko silang dalawa habang ang aking mga mata ay patuloy na nagbabantay sa bawat galaw sa labas. Makinig kayo ng mabuti, ang sabi ko. Ang aking boses ay kalmado ngunit puno ng awtoridad. Ang grupong yon ay hindi titigil hanggat hindi nila nakukuha ang hinahanap nila. Bianca sold you out, but even she didn't know who she was dealing with. Tumingin ako kay Mark na ngayon ay nakatingin sa akin na tila noon lang niya ako nakita ng totoo. Nakita niya ang mga galos sa aking braso, ang talim sa aking mga mata, at ang paraan ng aking paghinga na hindi kakikitaan ng takot. Sino ka ba talaga, Sarah? Ang tanong ni Mark. Ang kanyang boses ay puno ng pagkamangha at pait. 3 taon kitang naging asawa, pero tila wala akong alam tungkol sa'yo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi habang naririnig ko ang marahas na pagkatok sa pinto ng kusina. Ang bawat kalabog ay tila isang paalala na ang oras ay nauubos na. Ako ang babaeng itinapon ninyo sa ulan. Ang sagot ko habang ikinakasa ang huling bala sa aking baril. At ako rin ang tanging bagay na nakatayo sa pagitan ninyo at ng kamatayan. Ngunit sa gitna ng aming pagtatago, narinig ko ang isang pamilyar na tunog mula sa bulsa ni Doña Imelda. Isang mahinang tunog ng isang device na hindi dapat naroon. Isang tracking signal. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanila, bakit tila ang pinakamalaking panganib ay ang mismong pamilyang pinoprotektahan ko? Ibigay niyo sa akin ang kwintas na yan, Doña Imelda. Ngayon din. Ang boses ko ay hindi na nagmula sa isang nagmamakaawang manugang. Ito ay ang utos ng isang opisyal na nakakita na ng libu-libong kamatayan. Napatingin sa akin ng matanda. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot habang ang kanyang nanginginig na kamay ay nakahawak sa isang locket na ginto na nakasabit sa kanyang leeg. Doon, nagmumula ang mahinang tunog. Isang pulang ilaw na kumikislap sa ilalim ng kanyang mamahaling damit. Isang beacon na nagtuturo sa mga mamamatay tao kung nasaan kami. Pero alaala ito ng namayapa kong asawa, Sarah. Hindi ko ito maibibigay sa iyo. Ang hikbi ni Doña Imelda, pilit na itinatago ang alahas sa loob ng kanyang palad. Ang alaalang iyan, ang papatay sa atin sa loob ng 5 minuto. Ang malamig kong sagot. Hindi ko na hinintay ang kanyang permiso. Marahas kong nilapitan ng matanda. At sa isang mabilis na paghila, napatid ang kadena ng kwintas. Narinig ko ang mahinang pagsinghap ni Mark sa gilid, pero wala akong oras para sa kanilang mga damdamin. Kinuha ko ang kwintas at itinapon ito sa loob ng isang pitzel ng tubig, bago ko ito mabilis na ibinalot sa makapal na aluminum foil na nakita ko sa counter. Huminto ang kislap, huminto ang tunog. Pero ang panganib ay nasa labas pa rin, naghihintay na parang mga gutom na lobo. Tumingin ako kay Mark. Nakatitig siya sa aking mga braso. Ang mga galos na dati niyang tinatawag na kapintasan ay nagniningning ngayon sa ilalim ng emergency light ng kusina.
Nakita niya ang isang mahabang tahi sa aking balikat, isang alaala mula sa isang engkwentro sa Basilan kung saan muntik na akong mamatay para lang protektahan ang aking unit. Sarah, ang mga peklat na yan, hindi ba sabi mo ay nakuha mo yan sa isang aksidente sa tire noong bata ka pa? Ang tanong ni Mark. Ang kanyang boses ay puno ng pagdududa at pagsisisi. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi habang mabilis kong kinakaliklas ang mga saksakan ng gas stove sa aming likuran. Marami akong sinabi sa iyo, Mark, pero mas pinili mong maniwala sa mga kwento ng ina mo kaysa sa sarili mong asawa. Sinabi ko sa iyong kaya kong kumpunihin ang lahat, mula sa makina hanggang sa buhay natin. Pero ang tiwala, iyan ang tanging bagay na hindi ko kayang i-overhaul. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga daliri habang binubuksan ko ang tangke ng gas. Sapat lang para kumalat ang amoy sa paligid, pero hindi sapat para kami ay malason. Ito ang huling baraha ko. Isang bitag para sa mga profesional. Biglang nyanig ng isang malakas na sipa ang pinto ng kusina. Ang refrigerator na ginamit kong harang ay bahagyang umusod, lumikha ng isang matinding tunog ng pagkagasgas sa sahig na tila isang hiyaw ng bakal. Sarah, natatakot ako. Ang bulong ni Doña Imelda, ang kanyang boses, ay tila isang maliit na kandilang malapit nang mamatay sa gitna ng bagyo. Lumapit siya sa akin, ang kanyang mga kamay na dati ay ginagamit lang para saktan ako ay ngayon ay nakakapit sa aking laylayan para sa kaligtasan. Huwag kayong bibitiw sa akin, ang sabi ko sa kanila. Kapag sinabi kong dapa, dumapa kayo at huwag titingala kahit anong mangyari. Mark, hawakan mo ang nanay mo. Sa isang iglap, nabasag ang itaas na bahagi ng pinto. Isang flashbang ang inihagis sa loob. Dapa pa! Ang sigaw ko. Agad kong itinulak ang mag-ina sa ilalim ng matibay na kitchen island na gawa sa granite. Kasunod nito ang isang nakabibinging putok at isang liwanag na tila bumulag sa buong mundo. Pero dahil alam ko ang mangyayari, nakapikit na ako bago pa man ito sumabog. Sa gitna ng usok at amoy ng sunog na pulbura, narinig ko ang pagpasok ng dalawang lalaki. Ang kanilang mga tactical boots ay lumilikha ng mabibigat na yabag sa sahig. Sa dulo ng aking mga daliri, naramdaman ko ang aking pocket knife at ang lighter na kinuha ko sa stove. Isang mabilis na galaw, isang kislap ng apoy sa gitna ng kusinang puno ng gas. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong mansyon, sapat para itumba ang mga tauhang pumasok at lumikha ng isang pader ng apoy sa pagitan namin at ng iba pang mga kaaway. Ang init ay humahalo sa aking balat. Isang pamilyar na init na tila nagpapaalala sa akin kung sino talaga ako. Tumayo ako mula sa pagkakasubsob. Ang aking mukha ay puno ng uling, pero ang aking mga mata ay mas maliwanag pa sa apoy. Hinila ko si Mark at Doña Imelda palabas sa backdoor ng kusina, patungo sa madilim na hardin kung saan ang ulan ay patuloy na bumubuhos. Ngunit nang makarating kami sa labas, isang pamilyar na figura ang nakatayo sa ilalim ng puno ng narra. May hawak na baril na nakaturo sa amin. Ang liwanag ng kidlat ay tumama sa kanyang mukha. At doon ko nakita ang isang peklat na kaparehong-kapareho ng nasa braso ko. 12 taon, Teniente Sara, ang sabi ng lalaki. Ang kanyang boses ay parang galing sa hukay. Akala mo ba ay makakatakas ka na lang sa nakaraan sa pamamagitan ng pagpapakasal sa isang mayamang mahina? Naramdaman ko ang paninigas ng aking buong katawan. Hindi ito isang simpleng robbery. Hindi ito tungkol sa kayamanan ng mga Valderrama. Ang grupong ito, narito sila para sa akin. Tumingin si Mark sa akin pagkatapos ay sa lalaking may baril. Teniente, Sara, anong ibig niyang sabihin? Sino ang mga taong ito? Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para protektahan ang sikretong ito, bakit tila sa gabing ito, ang lahat ng aking kasinungalingan ay inanod na ng baha?
Huwag kang magmalinis, Sarah. Alam nating dalawa na ang mga kamay mong iyan ay mas maraming bahid ng dugo kaysa sa grasa ng makina. Ang boses ni Coronel Valderrama, hindi. Hindi siya kapamilya ni Mark, kundi ang tanging anino mula sa aking nakaraan na hindi ko kailanman nagawang takasan ay tila isang kulog na mas nakapanginig sa akin kaysa sa bagyo. Siya ang dating pinuno ng aming unit, ang taong nagturo sa akin kung paano pumatay bago ko natutunan kung paano magmahal. Nakatayo siya sa ilalim ng ulan, ang kanyang unipormeng itim ay kumikinang sa bawat kislap ng kidlat. Naramdaman ko ang panginginig ni Mark sa aking likuran. Hinawakan niya ang aking balikat. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig at malamig. Sarah, ano ang sinasabi niya? Anong dugo? Anong unit? Akala ko ba? Akala ko ba isa ka lang ulilang lumaki sa talyer? Hindi ko siya sinagot. Hindi ko kayang tumingin sa kanyang mga mata dahil alam kong ang makikita ko lang doon ay ang takot at pagkamuhi sa kung sino talaga ako. Sa halip, mas hinigpitan ko ang hawak sa aking pocket knife. Ang malamig na tubig ay dumadaloy sa aking noo, humahalo sa uling at sa bakas ng alak na ibinuhos ni Bianca kanina. Bitawan mo sila, Dante, ang sabi ko. Ang aking boses ay walang bakas ng emosyon. Wala silang kinalaman sa nangyari sa Mindanao. Tapusin natin ito sa ating dalawa. Tumawa si Dante, isang tunog na tuyot at walang kaluluwa. Masyado kang naging malambot, Teniente. 3 taon kang nagtago sa likod ng mga apron at basahan. Akala mo ba ay mabubura ng pagpapakasal sa isang mayamang duwag ang mga kasalanan mo sa amin? Iniwan mo kaming mabulok habang ikaw ay nagpapakasasa sa karangyaan. Karangyaan? Isang mapait na halakhak ang kumawala sa aking lalamunan. Lumingon ako ng bahagya kay Doña Imelda, na ngayon ay nakaluhod sa putikan. Ang kanyang mamahaling seda na damit ay punong-puno na ng dumi. Kung alam mo lang kung paano ako itinuring na parang basura sa bahay na ito, Dante, baka ikaw pa ang maawa sa akin. Sa isang iglap, itinaas ni Dante ang kanyang baril. Ngunit bago pa man niya mahila ang gatilyo, mabilis akong kumilos. Ang aking katawan ay tila naging isang bukal na biglang pinakawalan. Sa gitna ng madulas na putikan, sumugod ako ng pasigsag. Isang taktika na paulit-ulit naming ginagawa sa gitna ng kagubatan para iwasan ang mga bala. Narinig ko ang sunod-sunod na putok ng baril na bumasag sa katahimikan ng hardin. Ang bawat bala ay tumatama sa mga puno ng mangga, nagpapatalsik ng mga dahon at balat ng kahoy. Hindi ako huminto hanggat hindi ko nararating ang kinaroroonan niya. Gamit ang aking momentum, ibinalibag ko ang aking katawan sa kanya. Naramdaman ko ang pagtama ng aking balikat sa kanyang dibdib. Ang tunog ng pagbagsak namin sa basang damuhan ay nilunod ng tunog ng kulog. Nagpumiglas kami sa putikan, isang madilim na sayaw ng 2 taong dati ay magkasangga, pero ngayon ay magkaaway. Iligtas mo ang nanay ko, Mark! Takbo! Sigaw ko habang pilit kong inaagaw ang baril ni Dante. Pero sa halip na tumakbo, nakita ko si Mark na nakatayo lang doon, tila isang rebulto ng asin. Ang lalaking pinangarap kong maging sandigan ay hindi man lang makagalaw para iligtas ang sarili niyang ina. Ang kapangyarihan at yaman ng mga Valderrama ay walang silbi sa harap ng tunay na dahas. Naramdaman ko ang isang matinding sipa sa aking sikmura. Nawalan ako ng hangin at panandali ang lumabo ang aking paningin. Sa pagkakataong yon, nagawang makatayo ni Dante at muling itinutok ang baril, hindi sa akin kundi kay Mark. Dahil sa kanya, naging mahina ka, Sarah. Panoorin mo kung paano ko tatapusin ang dahilan ng iyong pagiging talunan. Ang sabi ni Dante na may ngiti ng isang demonyo. Huwag! Ang hiyawok ko. Sa isang huling lakas ng loob, tumalon ako sa harap ni Mark eksakto sa sandaling pumutok ang baril. Naramdaman ko ang isang mainit at matalas na sakit na pumasok sa aking tagiliran. Ang mundo ay tila huminto sa pag-ikot.
Ang ulan ay naging mainit sa aking pakiramdam. Bumagsak ako sa dibdib ni Mark. Ang aking dugo ay uent-unting humahalo sa tubig na nasa kanyang damit. Sa gitna ng sakit, naramdaman ko ang kamay ni Mark na sumalo sa akin. Tiningnan ko siya at sa unang pagkakataon, sa loob ng 3 taon, nakita ko ang tunay na takot sa kanyang mga mata. Hindi takot para sa kanyang buhay, kundi takot na mawala ako. Hinawakan ko ang kanyang pisngi gamit ang aking kamay na puno ng putik at dugo. Huwag kang iiyak, Mark. Lalong papangit ang soup na niluto ko. Mahina kong biro. Isang huling subok na maging ang asawang kilala niya. Sarah! Huwag! Patawad, Sarah! Patawad sa lahat! Ang hikbi ni Mark, ang kanyang boses ay tila isang sugatang hayop sa gitna ng gabi. Narinig ko ang papalapit na sirena ng mga pulis sa malayo. Ang liwanag ng mga asul at pulang ilaw ay nagsimulang sumilay sa bakod ng mansyon. Alam ni Dante na tapos na ang oras niya. Sa isang huling tingin ng puot, tumalon siya sa pader at naglaho sa dilim ng gabi. Nakahiga ako sa kandungan ni Mark habang si Doña Imelda ay nakatingin sa akin mula sa malayo. Ang kanyang mukha ay puno ng hindi maipaliwanag na emosyon, pagkagulat, kahihiyan, at isang bahid ng pasasalamat na hindi niya masabi. Habang unti-unting pumuputi ang aking paningin, narinig ko ang huling bulong ni Dante bago siya tumakas. Hindi pa tapos ang misyon, Sarah. Ang Project Alab ay magsisimula pa lang. Isang kamay ang humawak sa aking pulso. Hindi kay Mark, kundi isang lalaking nakasuot ng uniforme ng pulis, pero may pamilyar na singsing sa kanyang daliri. Ang singsing ng aming unit. Nakuha na namin siya, Teniente. Dalhin na siya sa safe house, hindi sa ospital, ang sabi ng boses. Naramdaman ko ang pag-angat ng aking katawan palayo kay Mark. Sarah! Saan niyo siya dadalhin? Asawa ko siya! Ang sigaw ni Mark na unti-unting humihina hanggang sa mabalot ako ng ganap na kadiliman. Hindi lahat ng sugat ay naghihilom sa tahi ng doktor. May mga sugat na sadyang malalim na kahit anong gamot ay hindi kayang pawiin ang hapdi ng pagtalikod ng taong pinagkatiwalaan mo. Nagising ako sa isang silid na kasing puti ng ulap, pero ang hangin ay hindi amoy langit, kundi amoy ng gamot at kalinisan. Malayo ito sa amoy ng grasa, ulan, at mapait na sinigang na huli kong natandaan. Sa tabi ng aking kama, narinig ko ang mahinang tunog ng mga makinang nagbabantay sa tibok ng aking puso. Bawat pintig ay tila isang paalala na sa kabila ng lahat, buhay pa rin ako. Buhay ang Teniente, pero ang asawang si Sarah ay tila naiwan na sa putikan ng gabing iyon. Tumingin ako sa aking tagiliran na balot ng puting benda. Kumirot ito ng bahagya ng subukan kong gumalaw, isang matalas na paalala ng bala na dapat ay tumama kay Mark. Isang mapait na buntong hininga ang kumawala sa aking mga labi. Sa dinami-dami ng mga misyon na tinapos ko para sa bayan, ang huling balang tinanggap ko ay para sa isang lalaking hindi man lang ako nagawang ipagtanggol sa sarili niyang ina. Bumukas ang pinto at iniluwan nito ang isang lalaking may seryosong mukha. Suot ang isang simpleng polo shirt, pero ang tindig ay bakas ang disiplina ng militar. Siya si Major Aris, ang aking dating superior na siya palang may hawak ng operasyon noong gabing iyon. Gising ka na pala, Sarah. O mas gusto mong tawagin kitang Teniente? Ang boses niya ay mababa, pero puno ng respeto. Lumapit siya at tiningnan ang aking chart. Ligtas ka na rito. Walang makakapasok na hindi namin kilala. Ang Project Alab ay kontrolado na ng intelligence unit. Nasaan sila, Aris? Mahina kong tanong. Ang aking boses ay paos at tila galing sa ilalim ng lupa. Nasa labas sila. 2 araw na silang hindi umaalis sa hallway. Ang asawa mo at ang biyenan mo. Sagot niya na may bahid ng panunuya sa huling salita. Gusto kanilang makita. Lalo na ang Donya, mukhang nakahanap ng katapat sa'yo. Huminga ako ng malalim. Naramdaman ko ang bigat ng desisyong dapat kong gawin.
Sa loob ng 3 taon, naging pangarap ko ang magkaroon ng pamilyang tatanggap sa akin. Akala ko, sapat na ang maging mabuti, maging masipag, at maging mapagkumbaba. Pero sa gabing iyon, sa gitna ng putok ng baril at ulan, natutunan ko ang pinakamahalagang leksyon. Ang pag-ibig na walang respeto ay isa lamang magandang kulungan. Papasukin mo sila, ang sabi ko sa wakas. Gusto ko nang tapusin ang lahat ng ito. Unang pumasok si Mark. Ang kanyang mga mata ay mugto, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang mga balikat ay nakayuko. Isang malaking kaibahan sa Mark na nakilala kong palaging maayos at kagalang-galang. Sumunod sa kanya si Doña Imelda. Wala na ang kanyang mga mamahaling alahas. Wala na ang kanyang mapang-aping tingin. Nakayuko siya. Ang kanyang mga kamay ay nakatikom. Tila hiyang-hiya sa bawat hakbang na kanyang ginagawa. Sarah, salamat sa Diyos. Gising ka na. Ang hikbi ni Mark habang dahan-dahang lumalapit sa aking kama. Tinangka niyang hawakan ang aking kamay. Pero marahan ko itong iniwas. Naramdaman ko ang kanyang pagkagulat, ang kanyang sakit, pero mas pinili kong manatiling matigas. Sarah, patawarin mo ako. Ang boses ni Doña Imelda ay nanginginig. Lumapit siya sa paanan ng aking kama at sa unang pagkakataon, nakita ko ang luha sa kanyang mga mata. Maling-mali ako sa iyo. Ang babaeng itinuring kong basura ay ang siyang nagligtas sa aming buhay. Patawarin mo ang pagiging bulag ko. Tiningnan ko silang dalawa. Ang paghihiganti ay dapat sanang matamis, hindi ba? Dapat ay nagagalak ako ngayong nakikita ko silang nagmamakaawa. Pero ang tanging nararamdaman ko ay isang malawak na kawalan. Isang pagod na hindi kayang lunasan ng pagtulog. Niligtas ko kayo dahil yun ang tungkulin ko bilang tao, hindi dahil asawa mo ako. Mark, ang malamig kong pahayag. Ang bawat salita ay parang isang tahi na tinatanggal sa aking puso. Niligtas ko kayo para wala na akong utang na loob sa inyo. Para pagkatapos ng araw na ito, malinis na ang konsensya ko. Anong ibig mong sabihin, Sarah? Magpagaling ka muna. Uuwi na tayo sa mansyon. Ako na ang mag-aalaga sa'yo. I'll make it up to you. I promise. Ang mabilis na sabi ni Mark, ang desperasyon ay bakas sa bawat salita. Dahan-dahan kong itinaas ang aking kaliwang kamay. Sa ilalim ng puting ilaw ng ospital, nagniningning ang simpleng gintong singsing na ibinigay ni Mark noong araw ng aming kasal. Gamit ang aking nanginginig na mga daliri, dahan-dahan ko itong hinugot mula sa aking payat na daliri. Ang bawat sentimetro ng paggalaw ng singsing ay tila isang malaking pasanin na uwant-unting nawawala sa aking balikat. Nang tuluyan itong matanggal, inilapag ko ito sa palad ni Mark. Ang tunog ng metal sa kanyang balat ay tila isang pinal na tuldok sa aming kwento. Tapos na tayo, Mark. Ang Sarah na mekaniko, ang Sarah na naging alila sa bahay niyo, ay namatay na noong gabing itinapon niyo siya sa ulan. Ang sabi ko, habang diretso ang tingin sa kanyang mga mata. Ang tinyenteng kaharap niyo ngayon ay wala ng puwang sa isang pamilyang hindi marunong magpahalaga sa dangal. Sarah, please! Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Ang pagmamakaawa ni Mark, lumuhod siya sa tabi ng aking kama. Umiiyak na parang isang batang nawawalan ng laruan. Mark, hindi mo ako mahal. Mahal mo lang ang ideya na may isang taong palaging nandoon para sa'yo kahit gaano mo pa siya tratuhin ng masama. Pero tapos na yon. Ang huli kong sabi, bago ako tumingin kay Aris, palabasin mo na sila. Gusto ko nang magpahinga. Nang mailabas na sila ng mga security, binalot muli ang silid ng katahimikan. Pero hindi ito ang katahimikan ng kalungkutan. Ito ang katahimikan ng isang bagong simula. Bago tuluyang lumabas si Aris, inabutan niya ako ng isang maliit na folder. Ito ang mga dokumentong nakuha namin sa vault ni Bianca. Mukhang hindi lang ikaw ang may sikreto sa pamilyang Valderrama, Sarah. Ang tatay ni Mark, hindi siya namatay sa aksidente. Binuksan ko ang folder
At doon ko nakita ang isang lumang litrato. Ang tatay ni Mark kasama ang aking ama. Parehong nakasuot ng uniforme at may hawak na isang itim na briefcase. Isang katotohanan ang sumampal sa akin na mas masakit pa kaysa sa sampal ni Doña Imelda. Ang pagtatagpo namin ni Mark ay hindi isang aksidente. Lahat ay bahagi ng isang plano na nagsimula pa bago pa man ako ipanganak. Hindi pa pala ako nakakalabas sa ulan. Bulong ko sa aking sarili habang ang aking mga kamay ay muling nanginig, hindi sa takot, kundi sa isang bagong nag-aalab na layunin. Ang mga kamay na dati ay marumi sa grasa at bahid ng dugo, ngayon ay hawak na ang sarili kong tadhana. Hindi na ako ang babaeng kailangang sumunod sa bawat utos. Ako na ang susulat ng sarili kong kwento. 3 taon na ang nakalipas mula ng gabing iyon. Ang gabing tila kinuha ng ulan ang lahat sa akin, pero ibinigay naman ang aking kalayaan. Narito ako ngayon sa isang maliit na bayan sa baybay ng Batangas, malayo sa marangyang mansyon ng mga Valderrama, malayo sa usok ng lungsod, at malayo sa mga anino ng aking nakaraan sa militar. Dito, ang tanging naririnig ko ay ang banayad na hampas ng mga alon sa pampang at ang ritmo ng aking sariling paghinga. Binuksan ko ang pintong bakal ng aking talyer, ang Sarah's Marine at Motor Works. Hindi ito kasing laki ng mga syong sa Maynila, pero bawat gamit dito, mula sa pinakamaliit na tornilyo hanggang sa malalaking hydraulic lift, ay pinaghirapan ko. Hindi ako tumanggap ng kahit isang sentimo mula kay Mark. Ang bawat patak ng pawis ko sa pagtatrabaho bilang freelance mechanic sa mga pier noong unang taon ko, ay itinago ko para mabuo ang lugar na ito. Hinaplos ko ang isang lumang makina ng bangka na kasalukuyan kong kinukumpuni. Nararamdaman ko ang lamig ng bakal sa aking mga daliri. Ang aking mga kamay ay may mga bago ng paltos, pero ang mga ito ay medalya ng aking pagsisikap, hindi ng aking pagtitiis. Ang bawat galos ay hindi na sumasakit. Ang mga ito ay naging bahagi na ng aking balat, tila mga guhit ng mapa patungo sa aking tagumpay. Ate Sarah, may dumating pong bagong customer, mukhang importante po. Ang tawag ni Elena, isang batang babaeng tinulungan ko noong siya ay palaboy sa kalsada. Ngayon, siya na ang aking kanang kamay at tinuturuan ko ng sining ng mekanika. Tumingin ako sa labas. Isang mamahaling SUV ang nakaparada, tila isang itim na dambuhala sa gitna ng aking simpleng bakuran. Bumaba ang isang lalaking naka-Amerikana, pero hindi si Mark. Ito ay si Attorney Santos, ang abogado ng isang malaking kumpanya ng logistics sa bansa. Miss Sarah, o dapat ba kitang tawaging tinyente? Ang bati niya na may kasamang magalang na yuko. Nakarating sa amin ang balita tungkol sa disenyo mo ng eco engine para sa mga bangka. Ang aming kliyente ay interesadong bilhin ang patent nito sa halagang hindi mo matatanggihan. Kinuha ko ang isang basahan at dahan-dahang pinunasan ng grasa sa aking mga kamay bago siya harapin. Tumingin ako sa malawak na dagat. Naalala ko nung sinasabi ni Doña Imelda na ang talino ko ay pangbasura lang. Attorney Santos, ang aking gawa ay hindi para sa pinakamataas na bidder. Ito ay para sa mga mangingisda dito na hindi kayang bumili ng mahal na gasolina. Hindi pera ang kailangan ko, kundi ang kasiguraduhan na makikinabang ang mga taong tulad ko. Tumango ang abogado, bakas ang paghanga sa kanyang mga mata. Gaya nga ng sabi nila, mahirap talagang baliin ang isang babaeng binuo ng apoy. Habang nag-uusap kami, hindi ko maiwasang maisip ang folder na ibinigay ni Major Aris 3 taon na ang nakakaraan. Ang sikretong itinatago ng aking ama at ng tatay ni Mark tungkol sa Project Alab ay nananatiling nakabaon sa aking isipan. Ang proyektong iyon ay hindi pala tungkol sa sandata, kundi tungkol sa isang revolusyonaryong pinagmumulan ng enerhiya na kayang baguhin ang buong bansa. Iyon ang dahilan kung bakit kami pinatay noon.
At iyon ang dahilan kung bakit kailangan kong maging matagumpay para protektahan ang pamana ng aking ama. Sa kabilang dako, nabalitaan ko sa mga dyaryo na ang Valderrama Transport ay unti-unti nang bumabagsak. Ang kanilang mga lumang makina ay madalas nang masira at ang kanilang reputasyon ay nadungisan na ng mga isyu ng korupsyon na dinala ni Bianca bago ito tuluyang nakulong. Si Mark ay tila naging isang anino na lamang ng kanyang dating sarili. Palaging nakikita sa mga bar, sinusubukang lunurin ang kanyang pagsisisi sa alak. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng aking mga gamit, isang pamilyar na amoy ng pabango ang humalo sa amoy ng krudo. Lumingon ako at nakita ko ang isang babaeng nakatayo sa may pintuan. Ang kanyang buhok ay maputi na at ang kanyang mukha ay puno ng mga linya ng pagdurusa. Sarah! Ang mahinang tawag ni Doña Imelda. Wala na ang kanyang mga mamahaling seda. Suot niya ay isang simpleng duster at ang kanyang mga mata ay walang bakas ng dating kayabangan. Nandito ako, hindi para humingi ng pera. Nandito ako para ibigay ang huling hiling ng aking asawa bago siya mawala. Isang liham na para sa iyong ama. Inabubot niya sa akin ang isang kupas na sobre na may selyo ng militar. Hindi ko ito binuksan noon dahil sa takot. Pero ngayong wala na kaming kumpanya, wala na kaming yaman. Ito na lang ang tanging maibibigay ko para pawiin ang hiya ko sa iyo. Binuksan ko ang liham sa harap niya. Habang binabasa ko ang bawat salita, naramdaman ko ang panlalamig ng aking buong katawan. Hindi aksidente ang pagkikita namin ni Mark. Hindi rin ito simpleng plano ng mga magulang namin. Ang aking ama ay buhay pa noong ikinasal kami. At ang kasal na yon ang siyang tanging paraan para manatili siyang ligtas sa kamay ng mga traidor sa gobyerno. Nasaan siya, Imelda? Ang sigaw ko, ang aking tinig ay umalingaw-ngaw sa tahimik na gabi habang ang tunog ng isang paparating na helicopter ay nagsimulang gumitla sa kapayapaan ng dalampasigan. Akala ko ay tapos na ang ulan, pero tila ang langit ay may iba pang plano para sa akin. Hindi pa pala sapat ang 3 taon na katahimikan para ibaon ang isang nakaraang nakasulat sa dugo at mga lihim. Ang malakas na hangin mula sa propeller ng helicopter na dahan-dahang bumababa sa tapat ng aking talyer ay tila gustong tangayin ang bubong ng aking munting kaharian. Ang mga alikabok at tuyong dahon ay sumasayaw sa paligid. Lumilikha ng isang malupit na buhawi na nagpasinghap kay Doña Imelda. Napakapit siya sa aking braso. Ang kanyang nanginginig na mga daliri ay bumaon sa aking balat. Isang haplos na dati ay puno ng puot, pero ngayon ay puno ng paghingi ng saklolo. Nakatayo lang ako roon, matuwid ang tindig, hinahayaan ng marahas na hangin na humampas sa aking mukha. Ang aking suot na t-shirt na may mantsa ng grasa ay sumasabay sa galaw ng hangin. Pero ang aking mga paa ay matibay na nakabaon sa buhanginan. Tumingin ako sa itim na dambuhala na unti-unti nang lumalapag. Sa gilid nito ay may isang sagisag na pamilyar sa akin, isang agila na may hawak na espada. Ang simbolo ng intelligence unit kung saan ako dating naglingkod. Bumukas ang pinto ng helicopter at iniluwa nito ang isang lalaking nakauniforme, puno ng mga medalya sa kanyang dibdib. Hindi si Major Aris, ito ay si General Luna, ang taong itinuturing na kanang kamay ng aking ama noong panahon ng digmaan. Teniente Sara, ang bati niya nang makalapit siya. Ang kanyang boses ay tila ang dagundong ng papalapit na bagyo. Matagal ka naming hinanap. Ang Project Alab ay nanganganib at ikaw lang ang tanging nakakaalam kung nasaan ang huling bahagi ng puzzle na iniwan ng iyong ama. Tumingin ako sa aking mga kamay. Ang mga kamay nakakamit lang ng tagumpay sa paggawa ng isang makina para sa mga mangingisda. Napagtanto ko na ang talinong ibinigay sa akin ng aking ama ay hindi lang para sa digmaan, kundi para sa pagbuo. General, ang tenyente ay matagal nang nagretiro. Ang sagot ko'y malinaw at kontrolado.
Ang kaharap ninyo ngayon ay isang mekaniko, isang taong naghahangad ng katarungan para sa mga pamilyang matagal nang napag-iwanan. Kalmado ang aking tinig, ngunit may bigat na hindi kayang yuyurakan ng anumang ranggo o titulo. Napalingon ako kay Doña Imelda. Nakaluhod na siya sa buhangin, hawak ang isang liham na unti-unting nababasa ng lupa. Habang nilalamon ng putik ang mga salita, para ring unti-unting nabubura ang kapangyarihang matagal niyang inangkin. Sa sandaling iyon, hindi sigaw ang nanaig, kundi ang tahimik na katotohanang ang hustisya ay dumarating kahit walang putok o dahas. Ang katotohanang ang asawa niya ay namatay para protektahan ang aking ama, at ang katotohanang itinuring niya akong basura ay tila isang malaking pader na gumuho sa kanyang harapan. Ang kahihiyan sa kanyang mga mata ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal na ibinigay niya sa akin noon. Sarah, ang aking anak, si Mark, ang nauutal na sabi ni Doña Imelda. Sa sandaling iyon, isang mamahaling sasakyan ang mabilis na huminto sa labas ng bakod. Bumaba si Mark, ang kanyang suot na tuksido ay gulo-gulo. Ang kanyang muka ay punong-puno ng pawis at pait. Nang makita niya ang helicopter, ang mga sundalo, at ang kanyang ina na nakaluhod sa paanan ko, tila tumigil ang mundo para sa kanya. Sarah! Ang sigaw ni Mark habang pilit na lumalapit, pero agad siyang hinarang ng dalawang armadong sundalo. Anong nangyayari dito? Ma, bakit ka nandyan? Tiningnan ko si Mark mula sa malayo. Ang lalaking dati ay tinitingala ko bilang aking mundo. Ngayon ay tila isang maliit na langgam sa gitna ng isang higanteng labanan. Nakita ko ang pagkamangha at ang matinding pagsisisi sa kanyang mga mata nang makita niya ang respeto na ibinibigay ng isang general sa babaeng dati niyang hinayaang apihin. Mark, huwag kang lalapit. Ang malamig kong utos. Ang mundong ito ay hindi para sa iyo. Manatili ka sa loob ng iyong mga opisina at mga bar. Dahil dito, ang tanging currency na tinatanggap ay ang katapatan at sakripisyo, mga bagay na wala ka. Humarap ako muli kay General Luna. Sasama ako sa inyo, pero hindi bilang inyong tenyente. Sasama ako bilang si Sarah, ang reyna ng mga kalsada na kukuha sa katarungang matagal nang ipinagkait sa aking ama. Bago ako sumakay sa helicopter, may iniabot na maliit na tracker si General Luna sa akin. Hindi lang kami ang naghahanap sa iyo, Sarah. Si Bianca, nakatakas siya sa kulungan kagabi at may kasama siyang mga taong mula sa safe house na pinagdalhan sa iyo noon. Naramdaman ko ang paglamig ng aking dugo. Ang trahedya ng nakaraan ay tila isang anino na ayaw akong tantanan. Habang umaangat ang helicopter, nakita ko ang imahe ni Mark na nakatayo sa dalampasigan, mag-isa at talunan, habang ang hangin mula sa aming pag-alis ay tuluyang nagpataob sa kanyang marupok na mundo. Habang nasa itaas kami, binuksan ni General Luna ang isang video monitor. Doon, nakita ko ang isang silid na puno ng mga monitor at isang lalaking nakatalikod, nakaupo sa isang wheelchair. Nang dahan-dahan siyang lumingon, ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ang kanyang mukha ay puno ng mga tahi, pero ang kanyang mga mata ay pamilyar. Welcome back, anak, ang sabi ng boses mula sa monitor. Panahon na para tapusin natin ang sinimulan nating apoy. Ngunit sa likod ng aking ama, nakita ko ang isang figurang may hawak na baril. Dahan-dahang itinatapat ito sa kanyang ulo. Isang mukha na hindi ko inaasahan. Ang akalang patay na ay muling nabuhay, pero ang muling pagkabuhay na ito ay may dalang mas matinding pait. Sa bawat pagtibok ng puso ng aking ama sa screen, tila bawat sugat ko noong nakaraang 3 taon ay muling bumubuka. Nagtatanong kung bakit kailangan nating dumaan sa ganitong uri ng apoy. Nakatitig ako sa monitor sa loob ng helicopter habang ang ingay ng hangin sa labas ay tila isang malungkot na oyayi. Ang mukha ng aking ama, ang lalaking iniyakan ko gabi-gabi, ang lalaking naging inspirasyon ko sa bawat laban, ay naroon.
Matanda na at puno ng hapdi, pero ang kanyang mga mata ay nananatiling matibay. Ngunit sa likod niya, ang aninong may hawak ng baril ay uent-unting nagpakita ng mukha. Hindi si Bianca, hindi rin si Dante. Ang taong may hawak ng baril ay si Major Aris, ang taong nagligtas sa akin noong gabing iyon sa mansyon, ang taong pinagkatiwalaan ko ng aking mga lihim. Aris, bakit? Ang bulong ko. Ang aking tinig ay halos hindi marinig sa gitna ng dagundong ng helicopter. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga daliri. Ang bawat tulong na ibinigay niya noon, ang bawat malasakit, ay isa palang mahabang paghahanda para sa sandaling ito. Masyado kang naging madamdamin, Sarah. Ang boses ni Aris ay naririnig ko sa speaker ng monitor. Malamig at walang bahid ng pagsisisi. Ang Project Alab ay hindi dapat mapunta sa mga mangingisda o sa mga mahihirap. Ito ay kapangyarihan, Sarah. At ang kapangyarihan ay para lamang sa mga taong marunong gumamit nito. Hinawakan ko ang aking lumang dog tag na nakasabit sa aking leeg, ang tanging bagay na hindi ko kailanman inalis kahit noong nagtatrabaho ako sa talyer. Naramdaman ko ang init ng metala sa aking balat. Isang paalala na kahit gaano pa kadumi ang mundo, ang dangal ko ay nananatiling busilak. General Luna, ibaba niyo ako sa safe house. Ngayon din, ang utos ko, ang aking tinig ay punoong awtoridad na hindi matatanggihan. Mapanganib, Teniente, maaari naming bombahin ang lugar na yon, ang babala ni General Luna. Hindi niyo gagawin yon dahil ang susi ng Project Alab ay wala sa aking ama. Wala rin sa mga dokumento. Ang sagot ko habang diretso ang tingin sa monitor, direkta sa mga mata ni Aris. Ang susi ay nasa mga kamay na ito, ang mga kamay na tinuruan ng aking ama na bumuo, hindi lang pumatay. Habang papalapit ang helicopter sa isang abandonadong bodega, sa gitna ng kagubatan, nakita ko ang paligid na puno ng mga tauhan ni Aris. Ito na ang huling laban. Ang laban para sa katarungan ng aking ama at ang laban para sa aking sariling kalayaan. Bumaba ako mula sa helicopter gamit ang isang lubid. Ang aking mga galaw ay mabilis at walang pagkakamali. Ang bawat pag-indayog ng aking katawan sa hangin ay tila isang paglaya mula sa lahat ng sakit na idinulot ng mga balderrama. Nang lumapat ang aking mga paa sa lupa, sinalubong ako ng amoy ng luma at kalawang, isang pamilyar na amoy na tila nagsasabing narito na ako sa tamang lugar. Pumasok ako sa loob ng bodega nang walang dalang anumang armas, tanging ang aking talino at ang aking paninindigan. Nakita ko si Aris na nakatayo sa tabi ng aking ama. Sa kabilang dulo, nakita ko si Bianca, nakagapos, sugatan, at umiiyak. Mukhang kahit siya ay naging biktima rin ng mas malaking laro ni Aris. Narito na ako, Aris. Bitawan mo ang ama ko. Ang sabi ko habang dahan-dahang lumalapit. Ang formula, Sarah. Ibigay mo sa akin ang huling sequence ng enerhiya at hahayaan ko kayong mabuhay. Ang utos ni Aris. Tiningnan ko ang aking ama. Ngumiti siya sa akin. Isang ngiting puno ng pagmamalaki sa kabila ng panganib. Huwag, Sarah. Huwag mong ibigay sa kanila ang pangarap ng ating bayan, ang mahinang sabi ng aking ama. Sa gitna ng tensyon, napansin ko ang isang maliit na peklat sa leeg ni Aris, isang markang katulad ng sa tatay ni Mark. Isang nakapangingilabot na hinala ang pumasok sa aking isipan. Hindi lang sila magkasama sa trabaho noon. Si Aris ay ang nawawalang kapatid ni Mark na matagal nang itinuring na patay ng pamilya Valderrama. Nanginig ang aking mga kamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tindi ng plot twist na ito. Ang pamilyang pumatay sa aking katahimikan ay ang pamilya ring nagtaksil sa kanilang sariling dugo. Biglang bumukas ang malaking pinto ng bodega at pumasok si Mark, hingal na hingal, at may hawak na baril. Aris! Tama na! Ang sigaw ni Mark. Alam ko na ang lahat.
Alam ko na kung sino ka talaga. Itinutok ni Aris ang baril kay Mark. Pagkatapos ay sa aking ama. At huli ay sa akin. Isang masayang reunion ng pamilya. Hindi ba? Ang panunuyan ni Aris habang dahan-dahang hinihila ang gatilyo. Pumutok ang baril. Ngunit bago pa man tumama ang bala, isang anino ang tumalon sa harap ko. Ang katahimikan ng bodega ay nabasag ng isang marahas na tunog ng pagbagsak ng katawan sa malamig na semet. Sa dinami-dami ng sugat na tinahi ko sa aking puso, ang huling tahi ay ang pinakamasakit. Ngunit sa bawat patak ng dugo sa sahig ng bodegang ito, tila unt-unting nahuhugasan ang huling bakas ng puot na matagal kong dinala. Ang nakabibinging putok ng baril ay tila nagpatigil sa takbo ng oras. Hindi ako ang natumba, hindi rin ang aking ama. Sa aking harapan, dahan-dahang bumagsak si Mark. Ang kanyang tuxedo ay mabilis na nabahiran ng kulay pulang likido na tila isang mapait na rosas na bumubuka sa gitna ng semento. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatingin sa akin, hindi puno ng takot, kundi puno ng isang uri ng kapayapaan na ngayon ko lang nakita sa kanya. Mark! Ang ngiyaw ni Doña Imelda, nakabubukas lang ng pinto. Ang kanyang boses ay tila isang sugatang hayop na naglulupasay sa sakit. Nabitawan ni Aris ang kanyang baril. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang nakatingin sa kapatid na binaril niya. Hindi ko sinasadya. Mark, bakit ka humarang? Ang nauutal niyang sigaw bago siya mabilis na dinaluhong at pinadapa ng mga tauhan ni General Luna. Ang tunog ng mga posas na ikinakabit sa kanyang mga kamay ay tila isang pinal na hatol sa isang pamilyang winasak ng sarili nilang pagkaganid. Mabilis akong lumuhod sa tabi ni Mark. Hinawakan ko ang kanyang ulo at naramdaman ko ang init ng kanyang dugo sa aking mga palad. Ang ulan sa labas ay tila huminto na at ang tanging naririnig ko na lang ay ang mahina at mabilis na paghinga ni Mark. Sarah! Mahina niyang tawag. Ang kanyang boses ay tila isang hanging naglalaho. Sa wakas, nagawa ko ring protektahan ka, patawad, sa lahat ng pagkaduwag ko. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Ang kamay na 3 taon kong hinawakan bilang asawa. Ang kamay na binitawan ko noong gabing itinapon nila ako sa ulan. Ngayon, sa gitna ng kamatayan, naramdaman ko ang katotohanang matagal niyang itinago. Huwag ka nang magsalita, Mark. Sapat na ito. Sapat na ang ginawa mo. Ang bulong ko habang ang aking mga luha ay pumapatak sa kanyang mukha. Hindi ito luha ng pag-ibig na nais bumalik, kundi luha ng pagpapatawad na matagal nang naghihintay na mapakawalan. Dahan-dahanan siyang ipinatong sa stretcher ng mga medic. Habang inilalabas siya ng bodega, lumingon ako sa aking ama. Maingat siyang inakay ni General Luna patungo sa akin. Ang aming unang yakap pagkatapos ng maraming taon ay amoy ng alikabok, pawis at kalayaan. Tapos na, Sarah. Ang apoy ng Project Alab ay hindi na gagamitin sa kasamaan. Ito ay magiging liwanag na para sa ating lahat, ang sabi ng aking ama. Ang kanyang boses ay tila isang matibay na haligi sa gitna ng gumuho kong mundo. Lumipas ang mga buwan. Ang katarungan ay dahan-dahang gumulong. Si Aris at Bianca ay naharap sa mga kasong hindi na nila matatatakasan. Ang Valderrama Transport ay tuluyan ng idineklara na bangkarote. Pero sa ilalim ng bagong pamamahala ng aking kumpanya, ang mga empleyado ay hindi nawalan ng trabaho. Ang reyna ng mga kalsada ay hindi lang naging titulo sa akin. Ito ay naging simbolo ng pag-asa para sa bawat babaeng minaliit at itinapon. Nakatayo ako sa gitna ng aking bagong opisina, tinitingnan ang malawak na skyline ng lungsod. Ang aking suot ay isang maayos na corporate attire. Pero ang aking mga kamay ay mayroon pa ring maliliit na bakas ng grasa. Isang paalala na hindi ko kailanman kakalimutan kung saan ako nanggaling.
Bumukas ang pinto at pumasok si Doña Imelda. Wala na ang kanyang kayabangan. Nakaupo siya sa isang wheelchair, inaalagaan ang kanyang sarili pagkatapos ng isang stroke na nagpahina sa kanyang katawan. Sarah, salamat sa pagbisita sa amin sa ospital, ang mahina niyang sabi. Si Mark, nakakalakad na siya ng bahagya, pero sabi niya, hindi na raw siya babalik sa kumpanya. Gusto na lang niyang magturo sa mga bata sa probinsya. Mabuti iyon para sa kanya, Doña Imelda. Ang sagot ko na may kasamang magalang na ngiti. Ang bawat isa sa atin ay kailangang mahanap ang sarili nating daan patungo sa paghilom. Hindi mo ba talaga siya babalikan? Ang tanong niya, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Humarap ako sa bintana, tinitingnan ang papalubog na araw. Ang pagpapatawad ay hindi laging nangangahulugan ng pagbabalik sa dati. Pinatawad ko na kayo dahil gusto kong lumakad ng walang bitbit na mabigat na pasanin. Pero ang buhay ko ngayon, ito ay para sa akin, para sa aking ama, at para sa mga taong naniniwala sa aking kakayahan. Ang Sarah na kilala niyo noon ay wala na. Ang Sarah na nasa harap niyo ngayon ay malaya na. Habang paalis si Doña Imelda, may iniwan siyang isang maliit na susi sa aking lamesa. Ito ang susi sa lumang talyer ng tatay mo. May iniwan siyang isang huling proyekto doon na hindi pa natatapos. Sabi ni Mark, ikaw lang daw ang makakaunawa kung paano ito bubuhayin. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Ang paglalakbay ng isang mekaniko ay tila hindi pa tapos. Sa bawat makina na aking inaayos, may isang bahagi ng aking kaluluwa na muling nabubuo. Tinungo ko ang lumang talyer sa ilalim ng dilim ng gabi. Nang buksan ko ang pinto, sinalubong ako ng amoy ng kalawang at alaala. Sa gitna ng silid, may isang sasakyang balot ng puting tela. Nang hawiin ko ito, nakita ko ang isang prototype ng isang sasakyang hindi gumagamit ng krudo, kundi ng purong enerhiya mula sa tubig. Ngunit sa upuan ng driver, may nakapatong na isang maliit na sapatos ng sanggol at isang note na sulat kamay ni Mark para sa ating magiging kinabukasan kung sakaling may puwang pa ang isang tulad ko. Napatitig ako sa sapatos. Ang lihim ng aking nakaraan ay nagbunga ng isang bagong buhay na hindi ko pa handang harapin. Isang liwanag mula sa labas ang tumama sa aking mukha. Hudyat ng isang bagong umaga. Ang dagat ay kalmado na. Kasing payapa ng aking kalooban habang pinagmamasdan ko ang papalubog na araw sa dalampasigan ng Batangas. Ang kulay kahel na langit ay tila isang dambuhalang painting na nagpapaalala sa akin na pagkatapos ng bawat madilim na bagyo, laging may pangako ng isang bagong umaga. Wala na ang amoy ng pulbura, wala na ang hapdi ng sugat sa aking tagiliran. At wala na ang bigat ng puot na 3 taon kong dinala sa aking dibdib. Naramdaman ko ang marahang paghaplos ng hangin sa aking buhok. Bit-bit ang amoy ng asin at kalayaan. Sa di kalayuan, narinig ko ang masayang tawanan ng mga mangingisda na gumagamit na ngayon ng aking inimbentong alab engine. Ang pangarap ng aking ama na magbigay ng liwanag sa bayan ay hindi na lamang isang lihim na dokumento. Ito ay naging realidad na nagbibigay ng pagkain sa mesa ng libo-libong pamilya. Ate Sarah, handa na po ang mga dokumento para sa pagbubukas ng ating bagong training center para sa mga kababaihan. Ang masayang balita ni Elena habang lumalapit sa akin. Ngumiti ako sa kanya, isang nangiting hindi na pilit, kundi mula sa kaibuturan ng aking puso. Salamat, Elena. Siguraduhin nating lahat ng gustong matuto, mula sa pag-aayos ng makina hanggang sa pamumuno ng negosyo ay may puwang sa atin. Walang babaeng dapat makaramdam na sila ay basura dahil lang sa kanilang kalagayan sa buhay. Tiningnan ko ang aking mga kamay. Mayroon pa ring maliliit na peklat mula sa nakaraan, pero ngayon, ang mga ito ay hindi na tanda ng sakit, kundi tanda ng tagumpay. Ang mga kamay na ito ang nagbuo ng isang imperyo mula sa wala. Ang mga kamay na ito
ang nagligtas sa aking ama. At ang mga kamay na ito ang siyang humahawak ngayon sa munting palad ng aking anak. Mama, look, ang ganda ng sunset, di ba? Ang masayang sabi ng munting si Gabriel. Sa kanyang mga mata, nakikita ko ang lahat ng katapatan at pag-asang minsang ipinagkait sa akin ng mundo. Siya ang aking pinakamahalagang proyekto, ang buhay na nagpaalala sa akin na ang bawat paghihirap ko ay may katuturan. Sa paghawak ko sa kanyang kamay, naramdaman ko ang tunay na katarungan. Hindi ito nanggaling sa pagpapakulong sa aking mga kaaway, kundi sa kakayahan kong bumuo ng isang buhay na malayo sa takot at puno ng pagmamahal. Lumingon ako sa gawing itaas ng burol kung saan nakatayo ang aming bagong tahanan. Doon, nakita ko si Papa na nakaupo sa veranda, kasama si Doña Imelda. Sa kabila ng lahat, pinili kong bigyan ng puwang ang matanda sa aming buhay, hindi bilang isang amo, kundi bilang isang lola na naghahanap ng kapatawaran sa kanyang huling mga sandali. Nakita ko kung paano niya dahan-dahang sinusubuan ng prutas ang aking ama. Isang simpleng eksena ng pagpapakumbaba na kailanman ay hindi ko inakalang masasaksihan. Ang kanilang pagkakaibigan ay naging simbolo ng paghilom ng dalawang pamilyang pinag-ugnay ng trahedya at pinagbuklod ng kapatawaran. Si Mark naman ay nananatili sa malayo, sa isang maliit na paaralan sa kabilang isla. Nagpapadala siya ng mga liham para kay Gabriel, mga kwento tungkol sa kanyang mga tinuturuang bata at ang mga aral na natututunan niya sa gitna ng pagiging payak. Hindi kami nagkabalikan bilang mag-asawa at alam naming dalawa na iyon ang pinakamainam na desisyon. Ang pag-ibig ay hindi laging kailangang magtapos sa isang kasal. Minsan, ang pinakamataas na anyo ng pag-ibig ay ang pagpapakawala sa isa't isa upang mahanap ang kani-kanilang kapayapaan. Tumingin ako muli sa dagat kung saan ang mga bangkang may disenyong alab ay tila mga bituing naglalayag sa tubig. Ang bawat makinang umuugong ay tinig ng aking tagumpay. Ako si Sarah, ang babaeng itinapon sa ulan, ang mekanikong minaliit, at ang sundalong pinagtaksilan. Pero higit sa lahat, ako ang babaeng nagtagumpay na ayusin ang sarili niyang buhay nang walang tulong ng sino mang lalaki. Sa dinami-dami ng bagyong sinuong ko, hindi ko kailanman inisip na ang pinakamagandang bahagi ng aking kwento ay hindi ang paghihiganti, kundi ang pagyakap sa aking sariling kalakasan. Ngayon, habang hinihila ako ni Gabriel patungo sa pampang para maglaro sa buhangin, alam kong tapos na ang aking laban. Hindi na ako kailangang magtago sa ilalim ng grasa o sa likod ng mga armas. Ang aking mga galos ay hindi na mga peklat ng digmaan, kundi mga guhit ng aking kalayaan. Ang gabi ay dahan-dahang lumalapit, pero wala na ang takot sa dilim. Dahil sa bawat pintig ng aking puso, naroroon ang liwanag ng isang bukas na ako mismo ang bumuo. Ang reyna ng mga kalsada ay nakauwi na sa kanyang tunay na tahanan, sa piling ng kanyang sarili, ng kanyang anak, at ng isang bukas na puno ng pag-asa.